Salamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na padagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Okay. Sumagot din ang mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. Detention facility ng ICC. Ay, Ang wala. mga kulungan nito ay sa kulungan na pinapatakbo ng Dutch government. Ang mga gwardiya rito ay mga Dutch at ito ay sa teritoryo ng Poland. Kaya nga ang sigaw ng mga Pilipino ngayon, wala naman sariling kulungan at gwardiya mga ICC, puro Dutch yan. Bakit ang mga Dutch na pinagmamalaki na sila ang champion ng karapatang pantao, bakit nagbubulag-bulagan doon sa pagdetene kay Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping na illegal? No? So tingin ko dapat talaga magkaroon ng resolusyon ng hukuman dito sa Holland kung tama ba na isang tao na linilitis ng ICC ay nakuha ang jurisdiction sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kidnapping. Sa tingin ko hindi tama yun. No? Kasi kaya ka nga naglilitis para makapagbigay ng katarungan, paano naman magkakaroon ng katarungan kung lalabagin mo naman yung karapatan ng akusado mismo. So yan po, yung kulungan na yan, hindi naman po ICC yan. Yan ay talaga pag-aari ng Poland. No? At yung paggamit naman ng kulungan na yan, at paggamit ng mga gwardiya doon sa tinatawag na headquarters agreement, no? Sa pagitan po ng ICC at ng Dutch government. At sila magbibigay ng kulungan, sila magbibigay ng gwardiya, at sila magpapatupad ng security needs ng mga dinidetene para sa ICC. Pero ang nagpapatapo po talaga dyan ay Dutch government. Kaya nga po kung mapatunayan na illegal yung pagdedetene sa kanya dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping, ang meron pananagutan ay gobyerno ng Holland. Kasi ang ICC naman po hindi yan hukuman. Bagamat alam natin na talagang binibira ngayon ng ICC ni President Trump dahil naniniwala siya na wala talagang kapangyarihan ng ICC na magpatupad ng batas na hindi naman sila soberenyang bansa. No? At ang tingin niya, talagang tanging mga bansa lamang ang mayroong karapatan na magpatupad ng mga batas dahil nulong krimen nula po na siniledye kung wala naman talagang soberenya na nagsasabi na isang bagay kriminal, hindi dapat yan mapatupad ng kahit sino kung hindi yung bansang yun. So ang tingin ng mga maraming bansa na hindi kasapi sa ICC, kasama na ang Amerika, ang China at ang Russia na minsan hindi nagsasapi sa ICC, dapat mga lokal na mga hukuman lamang ang magdesisyon sa mga krimen ito. So anyway, balik po tayo sa ating mga tanungan. Kay Kim. Tanungin natin yung kay Kim. Kim, naputol yung ating interview. No? So anyway, so napakalalaki ng oras na ginugol mo rito, hindi lang sa pagdadrive, kundi oras na ginugol mo, na imbis na igugol nga sa trabaho, sa pamilya, ginagugugol mo dito kay Tatay Digong. Ano naman ang tingin mo na magiging sukle sa iyong oras, panahon at pagod na ginugugol kay Tatay Digong? Madami tayong mahihikayat na kababayan na sumama sa laban at malaman ang katotohanan. Kaya tayo nandito, yun ang ating ipinagsalaban, ang katotohanan, ang tamang informasyon na dapat ang lahat ng Pilipino ay magkaisa at sabay-sabay tayong lumaban sa tama at di kakaayos ng bansa. Yun. Okay, maraming salamat. Ito po si Makabayan ng Vlogger there. Girlie, si Girlie naman po ay naging opisyal sa panahon ni Tatay Digong. Kayo ay Presidential Consultant for Department of National Defense. Okay, now, Well, dahil kayo po ay naging Presidential Consultant for the Department of National Defense, nasa na po ang mga kasundaluhan natin ngayon? Dahil marami nagsasabi na kinakailangan magbigay protection ngayon ng ating kasundaluhan sa ating bayan. alam mo, tahimik lang sila. Hindi ako pwede din magsalita para sa kanila. Pero alam natin ang mga puso nila, ano kay Tatay Digong talaga. Oh, well, pero nga po. Nakakalungkot, umiiyak sila sa tago. They may follow their boss right now, pero sa puso nila, talagang napakasakit sa kanila yung nangyari sa ating Tatay Digong. Alam natin yun, nakikita na natin. Mga kamag-anak din ng mga nandito yun. Well, anyway, talaga naman po dun sa absentee voting ng militar at kapulisan, talaga kita mo na overwhelming ang suporta dun sa mga kandidato ni Tatay Digong. Pero ano po ang tingin yung pwede maging dyan para sila ay magprotekta na naman sa mga mamamayan na gaya ng ginawa nila noong 1986 at nung kailan lang yung panahon ni Presidente Erap? Alam mo, kung sila lang ang masusunod, matagal nang may mangyayari.
Pero si Tatay Digong ayaw ng gulo eh. Ayaw niyang baka mamaya may bloodshed. Ayaw niya talaga. So, pinapakalma niya mga tao. Tahimik lang. Pero ayaw niya talaga ng gulo. Pero alam mo bang, ang dami nang lumapit sa akin. Parting simbahan, parting iglesia, parting KOJC. Talagang masakit. Nasasaktan. Bakit natin daw pinapabayaan ng ating bansa na ganito na nga nangyayari ngayon? Halos bankrupt na ekonomiya natin eh. Ewan ko kung saan tayo papunta nito, 3 taon pa. Well, yan talaga ang ating problema. No? Kaya ako hindi mo na kailangan makonvince dyan dahil ako nga ay wanted sa non-bail Philippines. Sa isang krimen na wala naman akong kinalaman talaga. No? Nakakahiya nga no? At na-file pa yung kasong yan. Pero yun na nga po, wala tayong magawa kasi Makikita. nakapwesto pa rin ang Marcos administration. At ako dapat talaga, ang tanging makapagbibigay ng solusyon lang ay ang ating kukong sandatahan dahil nabinigyan sila ng mandato na protektahan ng taong bayan. Pero kung ayaw naman talaga nilang bigay protection, wala tayong gagawa. Tapos nilang natin ang katotohanan. Pero sa karamihan nila, talagang serbisyo. Nagkataon lang may mga watchdogs sa ulo eh. Akala natin yun ang sinusunod ng karamihan nila. Pero hindi, Filipino sila. Mga kamag-anak natin yung mga yan. Puso niyan nasa bansa natin. Kaya pagdasal na lang natin. Anyway, maraming salamat, Ma'am Erlia. Tayo po, Manong, tagasan po kayo? Tuwan. Oo. Gano'ng katagal na po kayo dito? 2 weeks. Galing kayo ng Pilipinas? Wow, talagang minabuti nyo ng bakasyon nyo dito sa iyo. Kasama din lang kayo dito sa bakasyon nyo. Pang ilang araw nyo po? Oo, pang ilang beses nyo na nandito. This is birthday mo. Hindi ko lang. Sinong binibisita niyo po rin? Laknyo? Laknyo. Saan siya nakabili? Accent na. Ha? Very malapit sa accent. Ano pa ang mensahe mo kay Tatay Digong? Ramon! 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 How are you? Nakakalayo natin dyan. Anyway, saan po natin, pagdasal pa rin natin talaga na hindi na magkakagal at makakauwi na si Tatay Digong. Well, yung anak niyo, si Sabay Iwas, ha? Ma'am, artista ka ba? Ba't mukha kang artista, ha? Bina ang pangalan? Bina. Anong trabaho niyo po sa Amsterdam? Mukha kang nurse. Ilang taon ka na nag-nurse dito? Ilang taon na po kayo? 4 years. Anong advice niyo sa mga Pilipino na gusto magtrabaho dito sa Korea? Kamusta naman pagkatrabaho niyo? Happy ba kayo dito? Just happy. Maganda ang benepisyo. Workers din sila. And yeah, na isang... Paano sila makakarating dito? Ay, parating ka ba? Hirap yun. Hindi, paano nga? Hirap. Unless meron sila corporate or mas easy talaga siya sa way. Pero hindi sila... apply sila ng Oo. visa, like study visa, they can come also. Pero Hindi nagre-recruit ang mga hospital dito ng nurses. may iba na nagre-recruit pero they will train first sa Philippines na mag-speak ng Dutch. Pero before they nandito na sila BP. Ayan. Ayan na po, parating na po si BP, ha? Ayun na po sila. Ayan na sila. Girly! Pagtsagaan natin ako. Doon tayo? Ayan na siya. Ay, po si Mami. Ganun ako na. Para Sino kasama niya? Si Ma'am Elizabeth. Oo, si Ma'am. Kompleto ang pamilya. Bakit wala si VP? Dagdagan ka. Andun na, yun. Naka-brown? Yan, nakita niyo na po. Nandiyan si VP. Kasama po si Ma'am Elizabeth at yung kanyang kaibigan. Si Mayor Baste. Nasaan si VP? Siya pala yung unang naglalakad, no?
Oo, siya yung unang naglalakad. Kaya, Ay, mga talaga. Lahat na ba? okay. Parating na. He was kidnapped and brought here. Duterte, kasama ba si Mayor Baste? Yan, si Mayor Baste at saka si Ma'am Elizabeth. Kasama si Mayor Sila. Baste. Girly, dito ka muna. You're risking being kicked out. Napapalong ni. Hindi. Palong ni. Hey, Meta, start recording. Mabuhay Vice President ng Pilipinas! Mabuhay! Duterte! 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 Si BP? Hi, Jeep. Ada Mungki, Ronald Jones. Mga tao. Mabuhay ang Vice President ng Pilipinas! Dito na tayo. Mabuhay si Vice Ay, makashake ka ng gusto na eh. BP. May makashake na speaker. Ito na imposter na. Pwede Tagalog mo kasi para Hello, BP! Sa birthday niya. Ayan, ha? Ah, Girly, Ma'am. Dating consultant ng Tatay dito. Good afternoon. Hello! Good afternoon. Sa inyo kay Tatay Digo. Thank you. Ay, yung sa umi, Ay. para sa inyo. Kayo. Ma'am, Pwedeng magpa... yes, ma'am. Meron pang ibang letters na bibigay ko sa'yo. eh, bag. Sabot ko na lang sa mga followers. Si BP Inday. And this is for you. From your supporters, bigay ko talaga sa... Yeah, from your supporters dyan. Hey, Meta, stop recording. Hey, Meta, start recording. Hapon sabi nga, Dito na tayo na. interview Correct. Ano si Mayor Baste? Ayan. Simulan po natin ang tema. ka pa siya. Isa na lang. Sana lang ako. Okay, Kaya sabihin ko. station na nasaan dito ang alis. Kailangan din naman ng ano. Yung toilet mama, pag-iisip namin na critical incident, pagpapalit ng pagkuha na ng feeling effort ko rin sa para mag-take. Pero wait, we have to thank you. Meron ditong foreigner na bumili ng caravan para ni Toyo. Yeah, sila, madam. Ito siya, si ma'am. Yan. Yan. Yeah, bumili sila ng Meron bumili ng caravan para ni Toyo yung taong bahay. Yan yung caravan na pinili nila. Thank you very much po. Okay, sir. Okay, nandito na po si Sara at saka si Mayor Baste. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo. So, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil
inapprove nila yung request namin na padagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain mo. Sabi ko, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at ano ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention Hey, niya Meta, yun. stop He was recording. proud of it. And nagtanong siya Hey, Meta, start recording. Nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Sumagot din ang mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Yeah. Mapag-ibig! Mapag-ibig. Yung ano niya, yung kanya, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobobor sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira. Nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niya kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga bagets. Babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yan lang naman yon about family. And then, yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto pa ba ng message sa kanya? And then, gingon niya in Bisaya na tindog lang mo din hantod sa kahangturan. Alam namin lahat na joke yun. Yeah. And then sabi niya, no, tell them na by memory ko lang ito. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, Ano, uwi ba tayo? Hindi!